Itong tulang to ay tungkol sa isang batang laging nakakatay ang mga alaga niya. Pero bakit 5 minuto ang haba nito? Sa babuyan, ang aking kapaki-pakinabang ay magpakain. Isang tauhan na palagi-lagi lamang nakabantay sa may samin. Tabod ng feeds, linis ng lugar, walang angal-angal. Kung anong needs, bilis lumugar, di ka mag-aaling-langan. Ganyan din sinabi ko nung nagabot ako ng resume. Ang dulas ng aking dila para makapasok sa trabahong... Anyway, nung ako'y bata, habang nagbabantay ng alaga, merong kantang lagi kong inaawit. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Yun, yung awitin. Tas, di ba nga, eyes and ears and mouth and nose. Tila mga chikiting ang mga baboy. Tas, panira. Kasi, nakikita ko yung mga inalagaan kong kinatay, tila para ko silang pinaboy. Ramdam kaya nila yan? Yun lang ba pakinabang nila? Maging baboy? Karne para makakain kami? Hanggang doon lang ba talaga yan? Ano ba kinaiban nila? Kung sa tao ay di malasa, meron pa ba tayong pake? Simulan natin sa simpleng karne, yung tagtad na. Siyempre, iluluto lang yan, kakainin, di ba? Bagay na wala pang halaga bukod sa nutrisyon at ikabubuhay natin. Sundan natin sa buong karne. May ulo, may balikat, may tuhod, may paa. Buong baboy pero wala nang iba. Ganun lang din. Tatadtadin, pang nutrisyon at ikabubuhay natin. Kaya naman. Sige. Ngayon, lagyan naman natin ng mga mata. Eh kaso, paano nila masasabi kung anong nakikita nila? Kung sumulat ang paraan, kung hindi natuto, eh di baliwala lang din naman. Ngayon, lagyan naman natin sila ng mga tenga. Eh kaso, paano nila masasabi kung anong naririnig nila? Kung sumulat ang paraan, kung hindi natuto, eh di baliwala lang din naman. Pero, ibang usapan kung nakakapag-ingay na. Minsan, napapansin na lang sila kung nakakairita na. Kung karapatan lang ang magtatanggol, paano naman sila magsasabi kung dila nila'y nakabuhol? Nose? Explain pa ba? Huwag na yan. Tayo ba nasa lugar ng palibot ng mga tayo? Hindi naman. Hindi ko yan. Eh paano kung nakakapagsulat? Paano kung nakakapagsalita? O paano kung may malay? Kung ang baboy, pasok sa ating panlasa, eh sumigaw sila ng tama na, tuloy pa rin kaya ang pagkatay sa kanila. Bigyan ng karapatan ng mga baboy. Tada! Tao na sila. Wala namang pinagkaiba kung iisipin. Kung karapatan lang din ang pagitan, ano nga ba pinagkaiba ng baboy ko sa atin? Lamang lang tayo mga tao sa karapatang sakop lamang sa atin na ang gumawa, kundi tao lang din. Kung may karapatan ng mga baboy nang gumawa, sila lang din, hindi natin maririnig kasi hindi naman natin sinubukan intindihin. Kung ibabase natin ang halaga sa pakinabang, anong labang kung tagalaga sa marunong magparami nito? Kung karapatan lang din ang pagitan, ano pinagkaiba natin sa baboy ko? Ngayon, sa lugar na wala nang makain ng mga tao, pakinabang na lang natin maging karne. Gagawa rin ba tayo ng katayan ng mga tao? May magiging pakinabang rin bang alagaan kami? Pero, alam nyo, naiinis lang talaga ako kasi kinatay nila yung alaga akong baboy. Kung sa pakinabang nakabase ang halaga, ano mangyayari kung di ka nakapakipakinabang sa kanila? 구르구르구르